Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, June 25, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Tensyon sa riles ng LRT. Babae tumalon sa harap ng rumaragasang tren. Ang lagay ng babae tutukan. Tatlong Duterte para senador. Dating Pangulong Digong, Congressman Paulo at Davao City Mayor Baste tatakbo sa pagkasenador sa 2025 ayon kay VP Sara. Hindi po kayo makakaboto for the position ng congressman. Mga residente ng Embo Barangays na inilipat mula Makati papuntang Taguig dahil walang batas ukol sa kinabibilangan na distrito. Hindi muna makakaboto ng congressman sa susunod na taon. Pag-deploy ng mga Pinoy seafarers sa mga barkong daraan sa Red Sea at Gulf of Aden, ipagbabawal na ng Department of Migrant Workers. Pasok sa Olympics, Team Pilipinas mas lumakas pa. Nadagdagan ng 5 bagong atletang sasabak sa Paris Olympics. Sobrang appreciate nila ang Kuan on One show at si Derek Lawrence. Sobrang appreciate nila ABS dahil talagang, alam mo yun, nag-effort talaga gumawa ng show para sa mga Visayas at Mindanao. At sa ating balitang showbiz, magandang buhay host na si Melay Cantiveros. Excited na sa kanyang first ever Bisaya Talk Show. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Tatlong Duterte ang nakatakdang tumakbo sa pagkasenador sa paparating na 2025 national at local elections. Yan ang binunyag ni Vice President Sara Duterte sa media sa gitna ng Pride event ng OVP sa Cagayan de Oro City ngayong araw. Ayon sa bise, nakatakdang magbalik politika ang kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte at mga kapatid na sina Congressman Paulo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ang mag-aamang Duterte, pawang tatakbo sa pagkasenador. Dagdag pa ni VP Sara, bagamat malayo-layo pa ang 2028 presidential elections, may plano rin daw ang kapatid na si Baste Duterte na tumakbo sa pagkapangulo. Lahat sila raring na tumakbo si PRD, Senator, yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, Senator, si Sebastian Duterte. Si tatlo ang Duterte next year for Senator. Yes, tatlo ang Duterte next year. Confirm na ba yan galing sa'yo, VP? O sa mama mo? Sa pool naman ng kalituhan ng nasa 200,000 na residente ng Embo Barangays o yung mga lugar na inilipat na ng Supreme Court mula sa Makati City papunta sa Taguig City. Ayon kasi sa Commission on Elections, dahil walang umiiral na batas kung saang distrito ba ilalagay ang mga Embo residents, hindi muna sila makakaboto ng kanilang district congressman. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Malungkot ang taga-South Sembo na si Aling Sol. Nabawasan raw kasi ang mga natatanggap niya sa gobyerno magmula nang mailipat sa Taguig City ang kanilang barangay na dating sakop ng Makati City. Malungkot nga eh. Kasi yung mga benefits na nakukuha namin sa Makati, lalo na sa sa health, medyo nakulang na. Dati wala kaming bayad sa OSMAC. Ngayon mayroon na. Pero ang mas ikinalungkot ni Aling Sol ang desisyon ng Commission on Elections na ang lagpas 200,000 botanteng tulad niya na nakarehistro sa 10 Embo barangays ay hindi na muna papayagang makaboto ng kanilang congressman sa paparating na 2025 midterm polls. Hindi po kayo makakaboto for the position ng congressman sapagkat hanggang sa kasalukuyan, hindi po alam ng COMELEC kung saang distrito kayo. Yung kung hindi kami pwedeng bumoto, hindi patas. Diba? Nasa ba yun? Nasa batas. Diba?
nadideprive naman yung aming karapatan para bumoto, di ba? It's like denying them the right of representation if they can't choose their representatives in Congress. Depensa ng komisyon, wala kasing umiiral na batas hinggil sa karapatan ng mga EMBO residents na bumoto ng sariling kongresista, kaya't minabuti nitong magdesisyon. Ginawa po natin yung resolution na yan ngayon upang mas maaga may makapunta kaagad sa Korte Suprema. Bagay na ayon sa election watchdog na NAMFREL ay dapat agad masolusyonan ng mga mambabatas. They may not have been integrated yet with an existing legislative district in Taguig, no? Or if they will create a new legislative district. In either case, I think a law will be required to do that, no? To create a district, for example. And if a law is created, it may be still subject to plebiscite. Paglilinaw ng komisyon, sa posisyon lang naman ng congressman maisasara ang botohan at pwede pa ring bumoto ang EMBO residents sa iba pang lokal at national posts. Wala po tayong problema sa national position, senators, party list. Ang problem po natin pagdating sa local, siyempre po kayo po inaandyan ngayon sa Taguig, kaya po makakaboto kayo lahat for mayor, makakaboto lahat kayo for vice mayor, makakaboto po kayo sa Sangguniang Panlunsod, lahat po ng 10 barangays makakaboto sa sinabi ko na posisyon. Sa ngayon, hawak ng Korte Suprema ang kapangyarihang ituloy o ibasura ang desisyon ng COMELEC. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Sa iba pang balita, isang babae ang umano'y tumalon sa riles ng LRT-1 habang paparating ang tren sa estasyon ng Doroteo Jose sa Maynila kaninang tanghali 12:41 p.m. Kinumpirma ito ng Light Rail Manila Corporation. Agad namang rumisponde ang LRMC para sagipin ang pasahero, nagtamo ng sugat. Pansamantala namang naantala ang mga biyahe na nakaapekto pa rin hanggang hapon. Posibleng makapagrenta ng lupa sa Pilipinas ang mga dayuhang negosyante ng hanggang 79 na taon sakaling tuluyang maamyendahan ng Republic Act 7652 o Foreign Investors Long-Term Lease Act. Isinusulong ni Senate President Francis Chis Escudero ang naturang panukala bilang dagdag sa listahan ng Common Legislative Agenda sa kanyang unang pagdalo sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting. Kasama sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez. Kasama rin sa top priority bills ng LEDAC ang pagtatatag ng Archipelagic Sea Lanes Act, excise tax sa single-use plastics, pagbuo ng Department of Water Resources at pag-amyenda sa ilan pang batas tulad ng Right-of-Way Act at Rice Tarification Law. Sa kabuuan, mayroong 28 priority bills ang LEDAC na target maipasa bago ang pagtatapos ng 19th Congress sa Hunyo ng susunod na taon. Ipagbabawal na ng Department of Migrant Workers ang pagde-deploy ng Pinoy seafarers sa mga barkong pagmamay-ari ng shipping companies na inatake ng Houthi rebels sa Red Sea. Habang patuloy naman ang koordinasyon ng gobyerno sa otoridad at manning agencies para masagip, maiuwi at mahanap ang iba pang biktima ng mga pag-atake sa karagatan. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Kasabay ng pagdiriwang ng World Seafarers Day ngayong Martes, inanunsyo ng Department of Migrant Workers na ipagbabawal na ang pagdideploy ng mga Pinoy seafarers sa mga barkong lalayag sa Red Sea at Gulf of Aden. Lula ng mga kaparehong shipping owners ng Galaxy Leader, True Confidence at MV Tutor. Ang mga ito kasi ang mga barkong lubhang naapektuhan ng pag-atake ng Houthi rebels kamakailan. Gayunpaman, pwede pa rin naman daw sumampa ang mga tripulanting Pinoy sa mga kaparehong shipping companies, basta't magdadivert ang mga ito sa ibang ruta. In the event that these ship owners choose to traverse or navigate through the Red Sea and Gulf of Aden again, then we say wag na muna ang Filipino seafarers kasi nagkaroon na tayo ng karanasan sa iba nilang barko. Dito sa Red Sea at Gulf of Aden. Pero sakaling kakailanganin pa rin talaga ng barko na dumaan sa Red Sea o Gulf of Aden, kailangan umanong magsumite ng maritime security measures ng mga ship owners.
Magsasagawa rin muna ng assessment ang security team na binubuo ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Department of Foreign Affairs at Marina bago pahintulutan ng mga Pinoy seafarers na maglayag sa Red Sea. Samantala, tuloy-tuloy naman ang koordinasyon ng DFA at DMW sa release and repatriation ng 17 Pinoy seafarers ng MV Galaxy Leaders na hawak pa rin ng Houthi rebels. Habang hinihintay naman ng ahensya ang pag-uwi sa Pilipinas ng mga 12 tripulanting Pinoy na nasawi sa pag-atake sa MV True Confidence. Wala pa namang balita tungkol sa nawawala pa ring pahinante ng pinasabog at lumubog na MV Tutor. Nitong linggo lang, muli na namang inatake ng Houthi rebels ang MV Trans World Navigator, lula ng 27 Pinoy seafarers. Rest assured, once they get to safer port, then we will undertake together with the licensed manning agency and the DFA their safe repatriation. Patuloy naman ang monitoring ng ahensya sa kalagayan ng mga apektadong Filipino seafarers. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Matapos ang halos isang taong suspensyon, dulot ng isyu sa mga karapatan ng mga manggagawa at employer, aalisin na ng bansang Kuwait ang visa ban para sa mga domestic worker mula sa Pilipinas. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, nagkasundo ang dalawang bansa na bumuo ng Joint Committee on Domestic Labor Affairs para mapag-usapan ng anumang regulasyon at kwalifikasyon sa pagdedeploy ng mga Pinoy domestic workers sa Kuwait. Bagamat wala pang nakalinyang ide-deploy na manggagawa sa Kuwait, inaasahan namang magsisimula ang implementasyon ng resumption of deployment sa taong ito. Gayunpaman, limitado pa rin daw ang pagpapalipad sa mga OFW. Matatandaang nag-ugat ang visa ban ng gahasain at patayin ang Filipina domestic worker na si Julie B. Ranara ng kanyang employer noong 2023. Nagkaroon ng pag-uusap tungo sa pagbukas muli ng deployment ng skilled workers in Kuwait, non-domestic workers. At least yung newly hired, di ba? Kasi pwede naman yung mga returning. Pagkakaroon pa rin ng qualification in terms of those with work experience abroad. So hindi yung mga, well, when you say first-timers, hindi yung mga first-timers in the sense na first time pa lang nila mag-abroad. Hindi sila kasali. Nagpapapogi lang umano ang mga politiko sa pahayag na ibababa sa 40 pesos kada kilo ang presyo ng bigas. Yan ang tingin ng ilang agri at urban poor groups. Kasunod ito ng anunsyo ni House Speaker Martin Romualdez, bunsod ng executive order ni Pangulong Bongbong Marcos na pababain na ang taripa sa imported na bigas. May Balitang A to Z si Ace Cruz. Kumpiyado ang iba't ibang grupo ng mga magsasaka at maralita na may mabibili ng tig 40 hanggang 46 pesos kada kilong bigas sa susunod na buwan. Ito'y sa kabila ng anunsyo ni House Speaker Martin Romualdez itong Lunes kaugnay sa pagbaba ng presyo ng bigas. Bunsod anya ito ng executive order ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pababain ang taripa sa imported na bigas mula 35% ay 15% na lang. Paasa lang naman talaga sila eh. Kung meron man silang ibebenta, konting-konti lang yun. Hindi rin maaasahan ng maraming mga mamamayan yung... Tingin ng grupo, nagpapabango lang ng pangalan ng mga politiko para sa eleksyon sa susunod na taon. Papogi talaga yon para sa kanila. Sa ngayon, naglalaro sa 52 pesos hanggang 68 pesos kada kilo ang presyo ng bigas sa Balintawak Market sa Quezon City. Swertihan na lang kung makahanap ng tig 50 pesos kada kilo. Talagang naghahanap talaga ako mula doon hanggang dito. Paghahanap ng mababa, kakayanin talaga ng pera ko. Pahirapan makahanap ng mababang presyo, kaya dito lang talaga ako bumibili araw-araw. Pero kung ang ilang nagtitinda ng bigas ang tatanungin, hindi sila kumpiyansa na bababa pa ang presyo nito. Karamihan imported kaya mahal. Walang gaanong nag-aano ng mga magsasaka sa atin kasi ang puhunan mahal, hindi kaya rin ng mga magsasaka. Wala naman silang puhunan eh. Tanong ng agri-group na Sinag, bakit kailangan babaan ng taripa sa imported na bigas gayong makasisira ito sa lokal na sektor? We wonder kung paano niya pababa. Ibig sabihin ba
hawak na ng mga importers yung bigas at lower tariff para they can commit na lower price ng rice. Pero ayon naman sa National Economic Development Authority o NEDA, dadaan naman sa regular review ang bagong polisiya. Tariffs need to be reviewed. If they are no longer, as I said, if the situations have changed, economic situations, they should be reviewed. Pero buong loob ng sinag na dalhin sa Korte Suprema ang pagpapatigil ng implementasyon ng polisiya pati ang pagsampa ng kaso sa ilang opisyal ng gobyerno. Rough charges against NEDA and Tariff Commission officials for not following yung kanilang mandate and batas na magsagawa ng hearings and consultations. Umaasa naman ng grupo na kakatigan sila ng Korte Suprema rito. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Abangan sa aming pagbabalik, itinuturong manager ng Pogo Hub na Lucky South 99 pinigilan ng makalipad palabas ng bansa. Ombudsman, deadman naman sa motion ni Mayor Go na tanggalin ang suspensyon sa kanya. At hataw, Pilipinas! Bilang ng mga Pinoy athletes na sasabak sa Paris Olympics, umabot na sa 20. Ang lahat ng may init na balitang yan, abangan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Hindi na hinayaan ng otoridad na makalipad paalis ng bansa ang itinuturong manager ng iligal na Pogo Hub na Lucky South 99. Habang ikinatuwa naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang pag-deny ng ombudsman sa motion ni Mayor Go na tanggalin ang suspensyon sa kanya. May Balitang A to Z, si Kim Salinas. Napigilan ng otoridad na makalipad si Zhang Ji patung Xinjiang, China nitong linggo, June 23. Nahuli si Zhang Ji sa Davao International Airport, isa sa mga personalidad na nasa lookout bulletin na ibinigay ng Department of Justice. Ang natanggap po natin is an immigration lookout bulletin issued by the Department of Justice. Ito po, ang date nito ay June 21. Nung natanggap po natin to, immediately po nilagay natin sa ating database. Doon po sa listahan ng lookout bulletin, nandun po si Mayor Alice Leal Guo, a certain Guo Huaping, and 17 others. Malaki umano ang ginagampan ng papel ni Zhang Ji sa gumugulong na investigasyon ngayon sa mga illegal Pogo Hub. Jinga, siya yung manager nitong Porac Pogo Hub, yung Lucky South 99, and yung sa may Banban, siya rin kasi yung isa sa mga kinikilalang mga managers doon. May mga nagturo na kasi sa kanya, no, na siya yung nagpapatakbo, and then tingnan natin kung pwede nating isama siya sa kaso sa cases of human trafficking. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Bureau of Immigration si Zhang Ji sa Warden Facility sa Taguig sa loob ng Camp Bagong Diwa. Aayusin ang kanyang mga dokumento para sa kanyang deportasyon, habang hihilingin naman ng DOJ at ng PAOK sa korte na maglabas ng precautionary hold departure order kina Guo at iba pa na sinampahan ng non-bailable qualified trafficking in persons complaint. Samantala, ikinatuwa naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang pag-deny ng ombudsman sa motion ni Mayor Alice Guo na tanggalin ang suspensyon sa kanya. Masaya kami doon pag ganun, kasi it only shows na medyo maganda yung ebidensya, and then medyo kompleto yung mga dokumentong naisampa namin. Or else, i-dismiss na rin kaagad yan, outright kung talagang kulang-kulang yung ebidensya nyo. Ngayong tapos na ang pag-grade sa mga gusali ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga, may target naman ngayon ang PAOK at CIDG. Meron pang 53 bolts na kailangang i-open. We need to open the bolts kasi we're looking at the what's inside. Siyempre, baka nandun yung mga passports ng mga nag-work, and probably some of the documents na pwede natin gamitin sa pagpapile ng kaso. Inihintay na lamang nila ang court order para tuluyang mabuksan ng vault na umano'y malaking tulong sa investigasyon. May mga persons of interest pa kami, and nire-ready pa namin yung filing ng kaso sa kanila.
Actually, kanina lang may dumating nga na mga nagtuturo dun sa mga alleged boss and those who are responsible for the torture of some of the workers in that Porac Pogo Hub. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Kakasakaya, iimbitahan sa susunod na pagdinig ng House Committee on Human Rights sina dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay sa sinasabing extrajudicial killings sa ilalim ng Duterte administration na ikinasawi ng libo-libong individual sa bansa. Isinulong ang mosyon ni Gabriela Representative Arlene Brosas at ni Act-Teachers Representative Franz Castro na hindi naman tinutulan ni numan nang sa gayon daw ay gumulong ang investigasyon. Bukod kina Duterte at De La Rosa, iimbitahan rin si dating Senator Leila De Lima bilang resource person. I'll be inviting Senator Bato De La Rosa and former President to come and listen to your testimony kung handa kayo na to face him on that. Handa po ba kayo? Hinainan na ng supina ng NBI Cybercrime Division si Manila Bulletin Senior Technology Officer Art Samaniego ngayong Martes habang nasa kanyang opisina sa Intramuros, Maynila. Ito ay matapos madawit si Samaniego sa mga umano'y hacking incident sa mga pribadong kumpanya at government websites kung saan siya ang itinuturong mastermind umano ng panghahak. Bagamat itinanggi na ni Samaniego ang bintang, layon ng supina na imbestigahan kung may katotohanan ba ang mga alegasyong ibinabato laban sa kanya. Kasalukuyan namang suspendido umano sa pagtatrabaho si Samaniego habang nagsasagawa ng sariling investigasyon ang Manila Bulletin. Humarap sa pagdinig ng Senado ngayong Martes ang naputulan ng daliri na si Philippine Navy personnel Jeffrey Facundo sa kasagsagan ng tensyon sa pagitan ng Chinese Coast Guard at Pilipinas sa Ayungin Shoal noong June 17. Kwento ng sundalo, hinaras sila ng China Coast Guard habang isinasagawa ang resupply mission ng BRP Sierra Madre. Dagdag ng sundalo, sinadya raw ng Chinese Coast Guard ang paninira ng kanilang mga gamit tulad ng mga cellphone, maging ang pagbuta sa inflatable boat ng Philippine Navy. Pagkarating po nila agad wala na pong warning, diniretso na yung pagbangga po. Nagpanggaan na po. Ayaw na nilang resupply trore sa rotation sa Ayungin, ma'am. Basta ayaw kayong paakyatin? Ayaw kaming pa-resupplyin, ayaw paakyatin. Kasi babawasan na yung tao sa Ayungin para yun yung nila, ma'am. Yun naman, yun ang para sa akin. Target naman ng Department of Foreign Affairs na makipagdialogo sa China sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Aminado si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na malaking hamon para sa Pilipinas ang pagpapanatili ng diplomasya sa kabila ng matitinding pangaharas ng China kamakailan. Dagdag ni Manalo, may tinatawag na bilateral consultation mechanism para mapag-usapan ng issue kasama ang Chinese counterparts. We had a working group meeting last week in preparation for what we hope will be a meeting between the bilateral of the BCM, or bilateral consultation mechanism. We hope to be held in early July with our Chinese counterparts, specifically to discuss the recent incidents. Aba, patuloy ang paghataw ng Team Pilipinas. Muli kasing nadagdagan ang bilang ng manlalarong Pinoy na lalahok sa Paris Olympics sa Hulyo. Naidagdag sa listahan ang 3 swimmers na sina Kayla Sanchez, Jarrod Hatch at ang Filipino-Japanese na si judoka Kiyomi Watanabe. Yan ay matapos mapagtagumpayan ang qualifying competitions patungong Olympics. Lalaban sa 100-meter women's freestyle division si Sanchez habang men's butterfly match naman si Hatch at sa ibang division naman ang lalahukan ni Watanabe. Bukod sa 3 swimmers, pasok rin at humabol sa Paris Olympics ang 2 Pinay golfer na sina Bianca Pagdanganan at Dottie
Amy Ardina. Makaraang masungkit ang 36th at 55th place sa International Golf Federation Olympic Rankings. Sa ngayon, may 20 Pinoy athletes na ang sasabak sa Paris Olympics. Nauna nang tumungo sa Paris ang ilan nitong weekend para sa isang buwang training bago ang kompetisyon. Sige, nakabidyo ka. Pagatin mo kami, nakabidyo ka. Sige, gano'n mo kami, nakabidyo ka. Susunod, panoorin ang pagbabanta ng 2 babae ng sundan ng aso habang naglalakad. At ipon-ipon na mga ka-A to Z. Award-winning American R&B singer at banda na magko-concert sa Pilipinas this year. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Jam-packed talaga ang 2024 dahil sunod-sunod ang concert sa bansa ng mga award-winning international artists at bands. Kung sino-sino yan, alamin. Samantala, Ma'am She Melay Cantiveros may bago at exciting na programa para sa mga Bisaya. Alamin yan sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. She got her own thing, that's why I love her. Oh, for sure na LSS ka na naman dyan. Well, magiging reality na yan dahil ang award-winning R&B singer na si Neo balik Pinas para sa kanyang concert sa Araneta Coliseum. Bahagi ito ng kanyang Champagne and Roses Tour. Matatanda ang nakipag-reunite si 2018 Miss Universe Catriona Gray kay Neo sa concert nitong nakaraang taon. Unang na-meet ng beauty queen ang R&B singers sa Miss Universe 2018, kung saan si Neo ang guest sa final look segment ng competition. Suot ang kanyang iconic lava gown. Ilan sa mga patok na kanta ni Neo ay ang Mad, Sexy Love, So Sick, 1 in a Million, at marami pang iba. Magsisimula na ang ticket selling para sa concert ni Neo sa July 6 via Ticketnet website and Ticketnet outlets nationwide. Feels like school days pa rin dahil tiyak na mapapa-emote at mapapa-throwback ka sa upcoming concert ng American rock band na Red Jumpsuit Apparatus sa darating na September 12 sa SM North EDSA Skydome. Bahagi pa rin ito ng kanilang Asia Tour. Kilala sila sa mga kantang My Guardian Angel, Cat and Mouse at marami pang iba. Magsisimula naman ang ticket selling sa July 14. Minako. Ambot na lang yun. Pwede magbinisaya na lang yun ta. Samantala, humanda ng makipagkulitan at tumawa sa bagong show ng aktres at magandang buhay host na si Melay Cantiveros. Yan ang Kuan on One na ipapalabas simula July 2. Sa press launching ng kanyang show, excited si Melay para sa kanyang first ever Bisaya talk show. Nung nilabas itong trailer na ito, maraming mga Bisaya na grateful. Ngayon, nung may ganito na show, parang let our voice be heard. Ganyan na mga Bisaya. Oy, sobrang appreciate nila ang Kuan on One show. Alam mo yun, nag-effort talaga gumawa ng show para sa mga Bisaya. Bukas kaya si Melay sa usap-usapang remake ng pelikulang Ang Tanging Ina? Siyempre, tanging ina nyo rin. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, halos lahat na nga ngayon ay nasa social media na. Kaya naman, ang magkapatid na ito abay ginamit ng pananakot ang video para mabigyan ng proteksyon ang kanilang mga sarili. Ang tanong, mag-work naman kaya ito kay Bantay? Sige, nakabidyo ka. Pagatin mo kami, nakabidyo ka.
Sige, gano'n mo kami nakabidyo ka. Ipag-post dito sa Facebook. Sige. Nalapit ka pa. Ipapatid mo ka lang. Natakot sa basher si Bantay. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa dating Prime Minister ng India na si Narendra Modi. Ayon sa kanya, sa demokrasya, mali ang pagkakaroon ng dinastiya sa politika. Kailangang mapalaya ang Estado at ang bansa mula rito. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!